Mga seniors, pakinggan ninyo ito. Bago mag-Mayo 11, 2026, meron kayong mga benepisyo, allowances, at nakatagong pension rights na kailangan ninyong i-claim agad. Hindi ito balitang pangkaraniwan. Ito ay kumpirmado na ng SSS at GSIS mismo. Ang inyong pensyon para sa buwan ng Mayo ay nagsimula na at dumadating na sa inyong mga account. Ngunit maraming seniors ang hindi alam na may mga bawas, may mga nakatagong deductions at may mga libreng benepisyo pa na hindi nila nakukuha. Sa susunod na 15 minuto, sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang eksaktong petsa, ang totoong halaga, ang mga dapat bantayan, at ang mga sekreto na dapat malaman ng bawat senior. Huwag aalis, magsimula na tayo. Mga kababayan nating mahal na seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at naghihintay ng inyong buwanang pensyon mula sa SSS o GSIS, ang video na ito ay para sa inyo. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong sabihin muna sa inyo ang isang bagay na madalas na hindi sinasabi ng mga opisina, hindi sinasabi ng mga ahensya, at hindi sinasabi ng karamihan sa mga nagpo-post sa social media tungkol sa pera ng mga seniors. Ang inyong pensyon ay hindi lang isang benepisyo. Ito ang bunga ng inyong buhay. Ito ang gantimpala ng bawat umaga na gumising kayo ng maaga para magtrabaho. Ito ang kahulugan ng bawat kontribusyon na inalis sa inyong sahod ng maraming taon. At karapat-dapat kayong malaman ang bawat detalye nito ng malinaw, ng tapat, at ng walang komplikadong wika. Kaya ngayon, dito tayo magkasama at pag-uusapan natin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mayo 2026 pension deposits ng SSS at GSIS. Pag-uusapan natin ang mga eksaktong petsa. Pag-uusapan natin ang mga totoong halaga. Pag-uusapan natin ang mga deductions na dapat ninyong bantayan. At pag-uusapan natin ang mga benepisyo na mayroon kayong karapatang i-avail bago pa mag-Mayo 11, 2026. Manatili kayong nakatuon. Ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan. Una, pag-usapan natin ang GSIS, ang Government Service Insurance System. Ito ang ahensya na nagsisilbi sa ating mga dating kawani ng gobyerno, ang ating mga guro, pulis, sundalo, nurse sa pampubliko, at lahat ng naglingkod sa ating pamahalaan sa loob ng maraming taon. Ang GSIS ay may napakasimpleng sistema pagdating sa pagpapalabas ng buwan ng pensyon. Tuwing ika-8 ng buwan, iyon ang petsa ng deposito. Walang komplikadong sistema, walang huling digit, walang grupong sistema. Tuwing ika-8, iyon ang araw. Kaya para sa Mayo 2026, ang inyong GSIS pension ay dapat na nasa inyong account na noong Mayo 8, 2026. At dahil ang Mayo 8 ngayong taon ay isang Biyernes, isang regular na araw ng trabaho, ang lahat ng GSIS pensioners ay inaasahang nakatanggap na ng kanilang pensyon sa tamang araw na iyon. Ngunit kung hanggang ngayon, habang pinapanood ninyo ang video na ito, ay wala pa rin ang inyong GSIS pension sa inyong account, huwag palampasin ang Lunes, Mayo 11, 2026 bilang deadline ninyo para makipag-ugnayan sa GSIS. Tawagan ang GSIS hotline sa 1888-474747 o bumisita sa pinakamalapit na GSIS branch sa inyong lugar. Ang pagkaantala ng deposito ay maaaring sanhi ng hindi pa updated na account information, isang expired na identification o isang naka-hold na disbursement account. At ang lahat ng ito ay maaayos kung kumikilala kayo agad bago lumipas ang araw ng Mayo 11. Huwag hintayin ang susunod na buwan. Kumilos ngayon. Ngayon naman, para sa ating mga SSS pensioners, ang ating mga dating manggagawa sa pribadong sektor, ang ating mga OFW na nagbalik sa bansa, ang ating mga self-employed na negosyante, at ang ating mga voluntary members na nagbayad ng sariling kontribusyon, ang sistema ng SSS ay naiiba kumpara sa GSIS. Ginagamit ng SSS ang tinatawag na penultimate digit system.
Ang ibig sabihin ng penultimate digit ay ang pangalawang huling numero ng inyong SSS ID number. Halimbawa lang, kung ang inyong SSS number ay 031234567728, ang inyong penultimate digit ay 7. At ang numerong iyon ang nagtatakda kung kailan mismo matatanggap ang inyong pensyon sa loob ng buwang ito. Ang mga pensioners na may penultimate digit na 1 o 2 ay karaniwang unang nakatanggap ng pensyon sa unang bahagi ng buwan. Ang mga may digit na 3 o 4 ay sumusunod pagkatapos ng ilang araw. Ang mga may digit na 5 o 6 ay nasa gitna ng buwan. Ang mga may digit na 7 o 8 ay medyo mas huli. At ang mga may digit na 9 o 0 ay karaniwang sa pinakadulang bahagi ng buwan. Para malaman ang inyong eksaktong schedule, bumisita sa opisyal na website ng SSS sa sssgov.ph o tawagan ang SSS hotline sa 1455. Ang magandang balita ay lahat ng SSS pensions para sa Mayo 2026 ay nagsimula na ng ilabas ayon sa itinakdang schedule. Walang opisyal na delay na inanunsyo at ang pera ay dumadating na sa mga account ng mga benepisyaryo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-inaabangan ng lahat ng mga nakikinig. Ang totoong halaga ng inyong pensyon ngayong Mayo 2026. Magsasalita tayo ng tapat dito. Para sa mga SSS pensioners, ang halaga ng inyong buwanang pensyon ay batay sa tatlong pangunahing salik. Una, ang inyong average monthly salary credit o tinatawag na AMSC. Ito ay ang average ng inyong mga buwanang sahod na ginamit bilang basehan ng kontribusyon sa loob ng inyong pinakaaktibong mga taon bilang miyembro. Pangalawa, ang bilang ng inyong credited years of service. Kung mas matagal kayong nagbayad ng kontribusyon, mas mataas ang inyong pensyon. At pangatlo, ang dependents allowance. Kung mayroon kayong mga legal na anak na wala pang 20 taong gulang o may kapansanan, maaari kayong makatanggap ng karagdagang allowance para sa kanila bilang inyong mga qualified dependents. Sa pangkalahatang larawan, ang isang SSS retirado na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng 10 taon ay maaaring makatanggap ng pensyon na nasa pagitan ng 2,000 at 4,000 piso bawat buwan. Para sa mga nagbayad ng 15 taon, ang halaga ay maaaring umabot ng 4,500 hanggang 7,000. At para sa mga nagbayad ng 20 taon o higit pa, ang pensyon ay maaaring nasa 7,000 hanggang 18,000 o higit pa, depende sa dati nilang sahod. Dagdag pa rito, mayroon ding tinatawag na 13 meses na pensyon o 13th month pension na ibinibigay tuwing Nobyembre bilang karagdagang tulong sa ating mga seniors. Ngunit narito ang pinakamahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong 2026. Ayon sa opisyal na pahayag ng SSS, ang Pension Reform Program ay patuloy na isinasagawa. Ang unang tranche ng pagtaas ay nailunsad na noong 2025 at ang ikalawang tranche na karagdagang 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensions ay darating ngayong Setyembre 2026. Ibig sabihin, kung ngayon ay 5,000 ang inyong buwanang SSS pension, baka ito ay magiging 5,500 na simula Setyembre. Hindi malaki ang mukhang kaibahan, ngunit sa panahon ng mataas na presyo ng bigas, ng gamot at ng iba pang pangunahing pangangailangan, ang bawat piso ay napakahalaga. Para naman sa ating mga GSIS pensioners, ang halaga ng pensyon ay nakabatay sa inyong average monthly compensation sa inyong huling 3 taon ng serbisyo at sa inyong kabuuang bilang ng taon ng serbisyo sa gobyerno. Sa karaniwang pagkalkula, ang isang dating kawani ng gobyerno na naglingkod ng 30 taon at may average na buwanang sahod na 20,000 ay maaaring makatanggap ng pensyon na nasa 10,000 hanggang 14,000 piso bawat buwan. Ang ating mga guro, pulis at sundalo na naglingkod ng mahabang panahon ay kadalasang nakatanggap ng mas mataas, lalo na kung mataas ang kanilang huling sahod bago magretiro. Bilang karagdagan, bilang isang GSIS pensioner,
mayroon kayong access sa GSIS Active Pensioner Identification Card o APIR card na nagbibigay daan sa inyo na ma-avail ang iba't ibang benepisyo kabilang ang medical benefits, life insurance coverage, at iba pang pribilehiyo na para sa inyong grupo. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging ito na maraming seniors ang hindi gustong marinig ngunit napakahalaga, ang mga deductions at ang mga bawas sa inyong pensyon na maaaring hindi ninyo alam na nangyayari. Ito ang tinatawag ng iba na mga hidden deductions. At ang pagkaalam sa mga ito ay makapagpoprotekta sa inyong hard-earned na pera. Una, ang mga hindi pa nabababayang SSS loans. Kung mayroon kayong SSS salary loan, calamity loan o emergency loan na hindi pa nababayaran bago kayo nag-apply ng retirement, automatikong ibabawas ng SSS ang kabuuang natitirang halaga ng utang na iyon mula sa inyong retirement lump sum o mula sa inyong buwanang pensyon. Ito ay nakasaad sa opisyal na patakaran ng SSS. Maraming seniors ang nagulat at nalungkot ng mas maliit kaysa inaasahan ang kanilang natanggap na pensyon dahil hindi nila alam na mayroon pa palang hindi nababayang loan sa kanilang account. Kaya bago mag-Mayo 11, 2026, bisitahin ang inyong My SSS account sa sss.gov.ph o gamitin ang SSS mobile app para tingnan kung mayroon kayong outstanding loan balance. Kung mayroon, mas mabuting malaman ninyo ito ngayon kaysa magulat sa susunod na deposito. Pangalawa, ang tinatawag na Unemployment Benefit Offset. Kung nakatanggap kayo ng SSS Unemployment Insurance Benefit noong nakaraan, posible na may pagbabawas ito sa inyong retirement benefit sa ilang partikular na sitwasyon. Ito ay nakasaad din sa opisyal na patakaran ng SSS. Kung nakatanggap kayo ng ganitong benepisyo at ngayon ay nag-a-apply na para sa retirement, mas mabuting mag-verify muna sa inyong pinakamalapit na SSS branch para malaman kung may epekto ito sa inyong retirement benefits. Pangatlo, para sa ating mga GSIS pensioners, dapat ding malaman na ang mga hindi pa nababayang GSIS policy loans o multipurpose loans ay ibabawas din bago maibigay ang inyong lump sum o maaaring ibabawas sa inyong buwanang pension. I-check ang inyong GSIS records sa pamamagitan ng GSIS Touch app o sa opisina mismo. Ika-apat, ang PhilHealth contributions. Bilang isang pensioner, hindi kayo automatikong exempt sa PhilHealth premium contributions. Mayroon pa ring buwanang premium na maaaring ibabawas sa inyong pension. Para sa mga senior citizens, mayroon ding espesyal na lifetime coverage program ang PhilHealth. Ngunit kailangan ninyong ma-verify kung tama at hindi sobra ang mga deductions sa inyong account. Kung hindi kayong senior citizen na sakop ng lifetime membership, mahalaga na i-update ang inyong PhilHealth status. At panghuli, sa usapin ng income tax, ang napakagandang balita ay ang SSS at GSIS pensions sa Pilipinas ay hindi subject sa income tax. Ayon sa ating mga batas, ang inyong pensyon ay walang automatikong tax deduction. Ngunit kung mayroon kayong ibang pinagkukunan ng kita bukod sa inyong pensyon, halimbawa ay negosyo o rental income, maaaring iba ang inyong overall tax situation. Para sa mga may ganitong sitwasyon, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamasayang bahagi ng ating talakayan ngayon, ang mga nakatagong benepisyo na mayroon kayong karapatang i-avail bilang isang senior citizen pensioner ngayong Pilipinas na maaaring hindi ninyo alam. Isipin ninyo ang mga ito bilang mga regalo na naghihintay lang sa inyo na kunin. Una, ang social pension o SOCPEN ng Department of Social Welfare and Development. Kung kayo ay isang indigent senior citizen, ibig sabihin ay wala kayong regular na kita o pension mula sa SSS o GSIS, maaari kayong mag-apply para sa 1,000 pisong buwanang social pension mula sa DSWD. Higit sa 4 na milyong senior citizens ang kasalukuyang nakatanggap ng benepisyong ito.
Ngunit nakakalungkot na mayroon pa rin na higit sa 1 milyong qualified na seniors ang nasa waiting list dahil sa limitadong pondo. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-apply, pumunta sa inyong lokal na DSWD office o barangay hall ngayong araw at mag-inquire agad. Bawat araw na hindi kayo naka-enroll ay isang araw na nawala sa inyong benepisyo. Pangalawa, ang local government pension o local senior allowance. Maraming lungsod at munisipyo sa buong Pilipinas ang nagbibigay ng karagdagang pension or monthly allowance para sa mga lokal na senior citizens mula sa kanilang sariling pondo ng lungsod o bayan. Iba-iba ang halaga at kondisyon depende sa lugar ninyo. Ang ilang lungsod ay nagbibigay ng 200, ang ilan ay 500, at ang ilan ay mas mataas pa. Pumunta sa inyong lokal na city hall o munisipyo at itanong sa tanggapan ng Senior Citizens Affairs o sa OSCA kung may ganito silang programa. Maaaring may libreng pera na naghihintay sa inyo sa inyong sariling lungsod na hindi pa ninyo nalalaman. Pangatlo, ang dual pension o totalization benefits. Para sa ating mga seniors na nagbayad ng kontribusyon sa parehong SSS at GSIS, sa iba't ibang panahon ng inyong buhay, maaaring karapat-dapat kayo sa dalawang hiwalay na pensyon na ito ay pinapayagan ng Portability Law o Republic Act 7699. Halimbawa, kung nagbayad kayo ng 10 taon sa SSS bilang private employee at 15 taon sa GSIS bilang government employee, maaari kayong mag-apply ng dalawang pensyon ng hiwalay, isa mula sa SSS at isa mula sa GSIS. Ito ay legal, ito ay inyong karapatan. Ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-apply sa bawat ahensya ng hiwalay at ipakita ang inyong records ng kontribusyon. Napakaraming seniors ang hindi alam ang batas na ito at nagpapatuloy na tumatanggap lang ng isang pensyon kahit nakarapat-dapat sila sa dalawa. Ikaapat, ang SSS Emergency Loan Program. Hanggang Disyembre 9 ng 2026 o hanggang sa mabawi ang Calamity Declaration, ang mga SSS member at pensioner na naapektuhan ng kalamidad ay maaaring mag-apply ng emergency loan. Ito ay isang karagdagang tulong na maaari ninyong gamitin para sa mabilis na pangangailangan sa panahon ng krisis. Bisitahin ang opisyal na website ng SSS para sa mga detalye at requirements. At mayroon pa isang benepisyo na gusto kong banggitin, ang malasakit centers. Kung ang inyong ospital ay mayroon ng malasakit center, maaari kayong mag-apply para sa libreng o mababang presyo na medical assistance bilang isang senior citizen. Ito ay isang programang sumasaklaw sa mga gastusin sa pagpapagamot na hindi sakop ng inyong PhilHealth na nagbibigay ng karagdagang proteksyon lalo na sa mga seniors na may matinding sakit o nangangailangan ng operasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na tips para sa mas mabilis at mas madaling proseso kapag kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS. Una, gamitin ang teknolohiya. Ang SSS ay may opisyal na website sa sss.gov.ph at may My SSS mobile app. Ang GSIS naman ay may GSIS Touch app. Sa pamamagitan ng mga digital na tool na ito, maaari kayong tingnan ang inyong pension history, ang inyong loan balance, ang inyong contribution records at ang inyong personal na impormasyon nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kung hindi kayo pamilyar sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Libre lang ang mga app na ito at makakatipid kayo ng maraming oras at lakas. Pangalawa, i-update ang inyong disbursement account. Kung ang inyong pension ay hindi pa nakakredit sa isang bank account o e-wallet tulad ng GCash o Maya, mag-apply agad ng Change of Disbursement Account Enrollment sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Ang digital account ay mas ligtas, mas mabilis at mas maginhawa kaysa pumunta sa ATM o kuhain ng cash over the counter. Pangatlo, kapag pumunta kayo sa opisina, siguraduhing kumpleto ang inyong mga dokumento. Magdala ng inyong SSS o GSIS ID, ang inyong birth certificate, ang inyong bank passbook o account information, at ang inyong updated contact details.
Ang hindi kumpletong dokumento ang pangunahing dahilan kung bakit kailangang bumalik ng pangalawa o pangatlong beses ang maraming seniors. Iwasang maulit ang ganitong karanasan sa pamamagitan ng paghahanda ng lahat ng sabay-sabay. Ikaapat, ang pinakamabuting oras para pumunta sa opisina ay sa umaga. Mas maaga ay mas maganda. Kaunti lang ang tao sa umaga at mas mabilis ang proseso. Kung maaari, umiwas sa unang 3 araw at huling 3 araw ng buwan dahil ito ang pinakaabalang panahon sa lahat ng SSS at GSIS offices sa buong bansa. At huwag din kalimutan ang inyong senior citizen privileges bilang mga taong 60 taong gulang pataas. Ang inyong Senior Citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% diskwento at tax exemption sa mga piling produkto at serbisyo, kabilang ang pagkain sa mga restaurant, mga gamot at health supplies, medical services, hotel accommodation at iba pang benepisyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Palaging dalhin ang inyong Senior Citizen ID at gamitin ito sa bawat pagkakataon. Ito ay ang inyong legal na karapatan bilang isang senior citizen ng Pilipinas. Mayroon ding tinatawag na SSS, 18-month Advance Pension Option, para sa mga bagong retirado. Sa ilalim ng opsyong ito, maaari kayong matanggap ang inyong unang 18 buwang pensyon ng sabay-sabay bilang isang lump sum payment. May konting diskwento na inilalapat sa halaga, ngunit ito ay maaaring kapakipakinabang kung mayroon kayong malaking gastusin tulad ng medikal na operasyon, bahay na kailangang ayusin o negosyong nais ninyong simulan. Ngunit mag-isip ng mabuti at konsultahin ang inyong pamilya bago piliin ang opsyong ito dahil ito ay isang malaking desisyon na makakaapekto sa inyong kita sa loob ng 2 taon. Mga mahal naming seniors, habang papalapit ang Mayo 11, 2026, nais kong ipaalala sa inyo ang mga pinakaimportanteng bagay na dapat gawin ngayon. Kung GSIS pensioner kayo at hindi pa dumadating ang inyong pensyon, tawagan ang 1888-474747 o bumisita sa opisina bago mag-Mayo 11. Kung SSS pensioner kayo, i-check ang inyong penultimate digit at tiyaking alam ninyo ang inyong exact schedule. Tingnan ang inyong loan balance sa SSS app para walang sorpresa sa inyong susunod na deposito. Alamin kung may local government pension program sa inyong lungsod o munisipyo na maaari ninyong gamitin. At kung nagbayad kayo sa parehong SSS at GSIS, i-explore ang dual pension option sa ilalim ng Republic Act 7699. Ang inyong pensyon ay hindi lang pera. Ito ang representasyon ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Ito ang katibayan ng inyong trabaho, ng inyong sakripisyo, at ng inyong tiwala sa sistema na ito. At bilang tulong sa inyo na maging mas informed, mas handa at mas protektado sa inyong retirement, dito kami lagi. Hindi kayo kailanman nag-iisa sa mga hakbang na ito. Kung nakatulong ang impormasyong ito sa inyo ngayon, mangyaring i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid at sa inyong mga kapwa seniors. Baka mayroon sa inyong mga mahal sa buhay na kailangan ang impormasyong ito ngayon mismo, baka mayroon silang tanong na matagal na hindi nasasagot at baka ito ang video na makakatulong sa kanila. Salamat sa inyong pakikinig. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Gamitin ang inyong mga karapatan. At laging alamin ang bawat sentimong karapat-dapat sa inyo.